Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Blessed morning everyone, blessed morning Team Jesus. Ngayon po ay araw ng Sabado, July 26, 2025. Unang-una po ay nagpapasalamat po ako sa ating Panginoong Hesus sa panibagong araw na muli ay aking matamasa ang kanyang pagmamahal, kaawaan at pagpapala kasama ang aking buong pamilya. Nagpapasalamat din ako sa ating Panginoong Hesus sa pagkakataon na binigay niya sa akin upang maibahagi ang aking testimony. Ang aking napili pong verse ay ang 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. Sa Tagalog po, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Ito po ang aking napili sapagkat dito ko unang naranasan, naramdaman ang kanyang pagmamahal at ang katapatan ng kanyang pangako. Nung una po kasi ay isa po akong bungangerang ina, bungangerang asawa, at napakasugarol. Napakasugarol ko talaga. Yun lagi po talaga ang pinag-aawayan po namin mag-asawa kasi sa pag-alis niya sa biyahe hanggang sa pagbalik ay andun pa talaga ako sa tongits. Nagsusugal. Kaya nung may nag-invite po sa akin dito sa channel po ng Vitamin for the Soul, hindi ko talaga sineryoso yung mga naririnig kong salita. Hanggang sa nagtagal na pakikinig ko sa salita ng Diyos, hindi ko na malayan na nai-apply ko na pala siya sa aking sarili, sa aking buhay. Nag-sink in, hindi ko akalain na magsisink in sa aking puso, sa aking isip. Hindi ko talaga yun inakala talaga, kasi hindi po talaga ako seryoso yun sa pagsasali ko dito. Kaya hindi nagtagal, last May 4, kinonvict talaga ako ng Holy Spirit. Kinonvict ako ng Holy Spirit na magpabaptize in water. Yun, may mga persecutions, may mga pagtutol lalo na sa aking pamilya, pero hindi ko yun pinapansin sapagkat wala nang mas mahalaga pa sa akin kundi ang aking pagsunod sa kalooban ng Diyos, aking ugnayan, ng aking relasyon sa ating Panginoong Hesus. Yun talaga ang pinakamahalaga sa akin ngayon. Kaya napakasaya ko talaga after nung na baptize na ako in water, kasi ang gaan ng aking pakiramdam. Yung naramdaman ko talaga na nilinis ako sa pagiging putik, nilinis ako sa aking pagiging makasalanan. Ngayon wala talaga akong ibang maipagmamalaki kundi ang pagmamahal at ang kabutihan ng Diyos sa aking buhay, sapagkat binago niya ako from evil to good person. On the process pa naman ng aking pagbabago, pero napakasaya ko kasi naipapakita ko sa aking pamilya na ako talaga ay nabago. Maging sa aking kilos, maging sa aking pananalita, maging sa aking pag-awit noon, mga kinakanta ko noon ay yung walang kabuluhan. Ngayon ay araw-araw nakikinig ng aking pamilya. Ang aking kinakanta ay puro pag-aawit, puro awit ng pagpupuri para sa ating Panginoong Hesus. Kasi yun po talaga ang nagpapagaan, nagpapakumpleto ng aking araw.
napakasaya at napakasarap sa pakiramdam na mamuhay na may Diyos sa ating buhay, na may Kristo sa ating buhay. Kaya, thank you talaga, Panginoong Hesus, na sa pagiging makasalanan ko ay tinanggap mo pa rin ako, hinintay mo pa rin ako na makapasok sa iyong kaharian. Kaya ngayon ay ipagpapatuloy ko ang aking buhay na kasama ka, at yun po, patuloy ko pong ipapakita yun sa aking pamilya talaga unang-una. Ngayon, dinideklara ko na I am a born-again Christian, sealed by the Holy Spirit, covered by the precious blood of our Lord Jesus. No turning back. Nung nag-decide pa ako na susunod sa iyo, Panginoon Jesus, ay no turning back talaga. Yun po talaga ang sinasabi ko sa aking sarili. Patuloy po ako sa aking pagbabago na kasama ang ating Panginoong Jesus, at hindi po ako susuko. Alam ko at naniniwala ako na kaming buong pamilya ay sabay-sabay na mananampalataya sa iyo. Binago mo ako, Panginoong Jesus, hindi dahil sa aking tapat na pananampalataya sa iyo, at patuloy po akong mananampalataya sa iyo ng buong tapat, may pagpapakumbaba, at mas patatagin ko pang aking pananampalataya sa iyo. Ngayon po ay gusto ko pong ibahagi sa iba na namumuhay pa sa putik, namumuhay pa sa kasalanan, na hindi pa talaga huli ang lahat. Welcome po tayo sa kaharian ng Diyos. Tatanggapin niya tayo kahit gaano man kalaki ng ating kasalanan, gaano man tayo kaputik, gaano man ka samang ating budhi, ay welcome po tayo sa kaharian ng Diyos. Mahal po tayo ng ating Panginoong Hesus, at tapat po siya sa kanyang pangako. Yun po ang aking maibabahagi. God bless us all, and Jesus loves us. Bye-bye.